mainit at mabigat ang mga isyong tatalakayin ng Kongreso sa pagbabalik nito sa sesyon sa katapusan ng buwan. Ayon yan kay Senior Deputy Minority Leader Edgar Erice. Sabi ng mambabatas, may mga umuugong ng balita patungkol sa reklamong impeachment na maihahain laban sa Pangulo na i-endorso ng ilang kongresista. Bukod pa ito sa posibleng panibagong impeachment complaint na ihahain laban naman kay Vice President Sara Duterte para sa parehong reklamo na na-archive noong nakaraang taon. Narito ang kabuuan ng balita. Usapin ng impeachment ang posibleng maging talakayan sa nakatakdang pagbubukas ng sesyon ng Kongreso sa huling linggo ng Enero. Ayon kasi kay Senior Deputy Minority Leader Edgar Erice, usap-usapan na ngayon sa House of Representatives ang nilulutong impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong taon. Sa isang panayam, isiniwalat ni Erice na mayroon anyang pro-Vice President group na lumapit sa kanya upang i-endorso ang pinaplano nilang impeachment case laban sa Pangulo. Tinanggihan man ito ni Erice, mayroon anyang mga miyembro ng mayorya at ilang independent congressman ang pumayag ng i-endorso ang posibleng reklamo ng impeachment. Ani pa Erice, posible umanong maging grounds ng nasabing impeachment ang betrayal of public trust, lalo pa sa gitna ng issue ng budget insertions na umano'y nilagdaan at pinahintulutan pa rin ng Pangulo na nagresulta sa malawakang suliranin ng korupsyon sa bansa. Ang pahayag na ito ipinagkibit-balikat lamang ng palasyo at nanindigan na handa ang Pangulo na harapin ang anumang reklamo sa kanyang pamamahala. Kasabay nito ang tila pahaging din laban kay Vice President Sara Duterte at mga taga-suporta nito na ayon kay Erice ay nasa likod ng planong impeachment laban sa Pangulo. Na di umano na may lumapit sa isang mambabatas na mga supporters ng isang politician. So, at mukhang sila ay mga miyembro ng DDS. Okay? So, sa mga supporters po ng Vice Presidente na nagnanais po na magsampa ng impeachment complaint, mas maganda po siguro bago magturo at tumingin sa iba, tulungan muna nila ang idolo nila. Una-una dahil ang usapin dito, ang impeachment complaint ay hindi ito pang media lamang. Hindi ito panakot lamang. Mas maganda po na masagot ang mga issue dahil sinasabi nila ang paglalabas di umano ng balak ng mga supporter ng mga Duterte na magsampa ng impeachment. Sinasabi ng iba, ito para makaiwas di umano ang Vice Presidente sa mga isyung paglustay at mga di umanong pagtanggap ng pondo, milyong-milyong pondo mula sa mga drug lords. So mas magandang masagot po yan. Dinepensahan din ng Malacanang ang Pangulo at nanindigang walang batayan ang nilulutong reklamo na kaugnay ng kanyang paglagda sa kontrobersyal na 2025 General Appropriations Act o GAA. Handa naman po sa lahat ng pagkakataon dahil siya po ay gumagalang sa konstitusyon, gumagalang po siya sa proseso. Pero kung pag-uusapan po natin ay breach of public trust, dahil nabanggit ito tungkol sa di umanong pagpirma sa GAA. Ang Pangulo po, unang-una, hindi po siya nagnakaw ng pera. Pangalawa, siya po ang nagpapaimbestiga sa mga maaanumalyang flood control projects at maaaring naging sanhi ng korupsyon. Pangatlo, wala po siyang Mary Grace Piatos. Matatandaan na noong nakaraang taon, sinubukan ng Duterte Youth Party List na maghain ng impeachment complaint laban kay Marcos kaugnay ng pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi natuloy ang paghahain ng reklamo dahil wala ang Secretary General nang isusumite na nila ang kaso. Bukod dito, nagbanta na rin si Cavite Representative Kiko Barzaga na maghahain ng impeachment complaint ngunit wala ring naging kumpirmasyon. Samantala, bukod sa Pangulo, sinabi ni Erice na hindi rin malabo ang pagkakaroon ng impeachment complaint laban kay Duterte ngayong taon, lalo pa at magtatapos na sa February 6 ang one-year bars paghahain ng nasabing reklamo laban sa ikalawang Pangulo. Nang matanong patungkol dito, sabi ng Malacanang, malinaw daw ang direktiba ng Pangulo kaugnay ng posibleng panibagong impeachment laban kay VP Sara. Ang tanging tugon lamang niya sa akin ay kung ano po ang pagtrato sa pag-iimbestiga sa flood control projects, mga anomalyang flood control projects. Ganon din po ang gawing pagtrato sa paggagawa or sa pag-iimbestiga patungkol dito sa impeachment complaint laban kay VP Sara.
Sa kabilang banda, sa panig naman ng Makabayan Bloc sa Kongreso, wala pa raw silang nababalitang impeachment initiative kagaya ng binabanggit ni Erice, ngunit naniniwalang may sapat na batayan at grounds para ma-impeach ang Pangulo. Kinumpirma rin ng kampo na pinaghahandaan nila ang pagre-refile ng impeachment laban kay Duterte sa susunod na buwan. Para sa EuroTV News, Mia Layagin, sumasaludo sa bawat Pilipino.